Tingnan niyo ito, Pops. Kapal, oh. Akala mo, ano eh, oh. Tingnan niyo, oh. Kapal niya, no? Oh. Wow. Ayan. So, magandang hapon po sa inyo lahat, mga Pops. So, ito na yung mga epekto ng mga sinasabi natin, 'di ba? Yung kahalagahan ng PMS. Pag walang sira, walang paggagawa. Pabor, 'di ba? Pero hindi po dapat ganoon mangyari sa inyo, mga Pops. So, ito ang tinatawag na poor or lack of maintenance. Tama, tira lang ng tira hanggang magkandaleche-leche, modelo pa naman. Di ba? Ito po isa sa mga bagong ilabas ng Suzuki, ang Ertiga. Kaya mapapansin niyo po dyan, mga Pops, kapag hindi palagi nag-change oil, ganyan po ang kalalabasan niyan, mga Pops. Di ba? Yung kapal ng oil sludge. Ito, valve cover. Yan. Yung kapal, yan. Tignan niyo po dito, grabe, oh. Ayan. Kung gano'n niya kakapal ang oil sludge. Tignan niyo po yung diluyan ng langis, ng breather. Yan. Nakita niyo po yung oil sludge niya. Yan po ang wawasak sa makina niyo, sir. Sobrang kapal, di ba? Pag hindi po tayo natututo na yung ini-introduce sa inyong PMS, ganyan po ang mangyayari dyan, sir. Todas. Okay, pag hindi po umahon yung langis sa ibabaw, mag-overheat po yan. O kapag nabarahan yung langis papuntang crankshaft, todas po. Kapag hindi nalangisan ng mga journal niya, ng mga Conrad bearing, yan ang unang-unang sisirain yan. At saka yung ibabaw, maaari po itong maunat, ma-elongate. Yan. Sigurado pati laman nito, puro sludge na yan. Hindi po yan doon sa... Hindi pa naman ako nakaka 10,000, bihira ako namang gamitin yung mga ganun, copy. Hindi yan po pwede. Depende po sa langis na ginamit nyo. Kung ang ginamit nyo po ay multigrade or mga semi-synthetic, mas mababa po yan ang mileage nyan. Kapag naka-fully synthetic ka naman, dapat yan 6 months, mag-change oil ka na. Gamit o hindi gamit, magtutubig yan. Isa sa mga lumalason sa langis natin, Pops, yung condensation na sinasabi. Ano ba yun? Ayun yung naghahalo yung tubig doon sa langis. Pag nahalo yan at dumating ang panahon, mga Pops, mag-i-sludge siya. Ang laking gastos po niyan para sa inyo. Sa amin, pabor yan. Hindi nyo pa napagsasawaan yung pagkasariwa niya, ito na problema, naglalabasan na. Happy? Maintenance lang po talaga ang sagot dyan. Wala nang iba. Kung gusto niyo po mawala yan ng isang bagsak, overhaul natin yan. Isang go signal mo lang dyan. Ayan, hindi po ito biro para sa inyo, mga Pops. Seryoso to. Tapos sasabihin mo, ang mahal naman magpagawa sa Master Garage. Eh, paano naman kasi? Imbis na change oil lang tayo, tingnan mo naman kasi nangyari. Diba? Ang kapal ng oil sludge. Kapi mga Pops, sana meron tayong natutunan kahit konting-konti lang dito sa ginanap natin para hindi na po kayo abutin ng mga ganitong klaseng dilubyo. Prevention is better than cure. Kaya yung mga basic na munang gagawin namin dito para hindi siya ma-overhaul, gagawin po muna namin ng paraan. Nabawas-bawasan muna yan, tapos ipa-flashing. Mahabang proseso yan, mga Pops. Okay? Bago tuluyang mawala yan. So ito, automatic yan. Palitan ito ng mga valve. Ayan, nagtatagas na. Mga valve cover, gasket, palit na po yan. So yung gagawin po muna natin dyan ay isasalba muna natin. Lalagyan na langis. Kapag hindi umingay yan at wala naging problema, ipa-flashing na lang po. Pag flashing yan, bunot ulit ng valve cover, saka po niyang bubunutin yung VVTi. Kasi po, pag ganyang sobrang kapal na lang oil sludge, maaaring dagdag gastos na naman yan kapag hinugot, kagaya nito, nung hinugot, nabasag na. Paano? Dikit na kasi yung karugtong dun sa loob. Okay, rumurupok. So, step by step, magastos, maproseso, pero mas matipid kaysa mag-overhaul. So, yun yung kung gaano kakapal yan. Pwede ka nang magpalitada. Nagmumura na ba? Go ahead.
So, yun lang mga paps. Biro mo, change oil lang dapat. Ganito naman yung tips ko sa inyo mga paps. Kasi lagi yung sinasabi, pag heavy PMS magastos. Ay magastos naman talaga yan. Everyday, mag-savings po kayo. Na everyday, maglalagay ka ng 50 pesos. O di pag meron kang ipon, o nakaganyan ka na lang ngayon sa master garage. Okay, anong gagawin? Heavy PMS, sirain mo. Meron ka munang mahuhugot as savings. Tama? Pautay-utay lang. Doon ka na rin kumuha ng pang-change oil mo every 6 months. O, iisipin mo mas nakakatipid ka, although pares lang naman ang gagastusin. Ang sinasabi kasi minsan magastos, yung binibigla ka. Yung hindi ka ready dun sa mga pangyayari, mga paps. Okay? Yun lang naman ang advice namin. Maraming salamat. Di ba?